Hello kabayan, kailan ka ba huling umuwi sa Pilipinas? Baka naman puro trabaho ka na lang. Abay relax-relax din pag may time. Ito nga huling uwi ko ay sinubukan ko ang OFW Lounge. At yan nga ang experience na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kaya naman, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng ina-upload ko na regarding at about sa ating mga OFW. Kung nagpaplano nga kayong dumaan sa may OFW Lounge, ay mas ina-advise ko sa inyo na agahan nyo ang alis sa inyong mga bahay para naman may time pa kayong mag-upo-upo doon at ma-enjoy ang mga pinapamigay nilang mga pagkain sa OFW Lounge. Lahat nga pala ng mga OFW ay pwedeng dumaan sa OFW Lounge at makakadaan nga lang kayo dito kung paalis kayo ng Pilipinas. Sa mga pabalik ng Pilipinas, hindi po possible na makapunta dito. May mga kababayan po kasi tayong nagtatanong na kapag umuwi daw ba sila ng Pilipinas ay pwede muna silang dumaan sa may OFW Lounge. Syempre, hindi po. At bago nga pala kami pumunta sa may OFW Lounge, dumaan muna kami dito sa may check-in counter. Sa mga kababayan ko pong OFW, ina-advise ko po sa inyo na pag-aralan nyo kung paano gawin ang online check-in. Bakit ba mahalaga ang online check-in? Kapag marunong po kasi tayo mag-online check-in, mas mahaba yung time na masasave natin kaysa pipila tayo sa regular check-in counter. Medyo mahaba-haba po kasi ang pila pag ganon kasi kasabayan natin yung iba nating kababayan. Kaya naman pag-aralan nyo na yan, hindi naman siya mahirap matutunan. At fast forward nga, after namin matapos mag-check-in, medyo mahaba pa naman yung oras namin. Kaya naman nagdesisyon kaming dumiretso muna dito sa may OFW Lounge. At habang naglalakad nga kami papunta sa OFW Lounge, napansin ko lang itong mga kababayan natin sa may gilid, may pinipilapan silang form at medyo na-curious nga ako kung para saan ba yung form na ginagawa nila. At nalaman nga natin na dito pala ay pwede kayong mag-apply para sa National ID. At piniliwanag na nga sa amin ni Kabayan kung paano ba yung gagawin namin, paano ako pag-registered kami dito sa National ID. Sabi nga ni Kabayan, pumasok muna kayo sa loob ng OFW Lounge para makapag-relax daw muna kami. Pagpasok nyo nga ng OFW Lounge, iyan si Kabayan ang sasalubong sa inyo. Akala ko nga nung una, i-check pa niya yung passport namin kasi ang alam ko yun talaga yung requirements bago makapasok dito sa OFW Lounge. Pero hindi na pala, may binigay nga lang siya sa aming papel tapos pinasulat niya lang yung pangalan namin doon and then nag-sign kami. Tapos pwede na kami pumasok sa loob. Pagdating nga namin sa loob ng OFW Lounge, nakita namin na marami na rin tayong mga kababayan na nandito na nagre-relax muna habang naghihintay ng kanilang mga flight. Meron nga rin available na freedom board dito sa may gilid. Pwede kayong magsulat ng mga dedication nyo or naging experience dito sa OFW Lounge. Siyempre, dumiretso tayo agad dito sa kanilang corner dito sa may mga pachicha. Nakita ko nga yan si Kabayan, busy sa pagsasali ng mga cornic. Kung mapapansin nyo nga, medyo konti pa yung mga pagkain ng mga oras na yan kasi halos naubos na. Pero syempre, unli refill dito. Sila Kabayan, kapag nauubos, nagre-refill agad. Nasaktuhan ko lang talaga nung dumaan ako, wala pang mga masyadong nakalagay. Kaya naman dito muna ako pumunta sa may coffee section. Ganito nga pala ang setup ng OFW Lounge. Kung makikita natin, marami ring upuan at yung mga kababayan natin talaga namang tuwang-tuwa habang naghihintay ng kanilang mga flight. All in all nga, okay naman ang OFW Lounge. Isa nga lang ang may sasuggest ko rito. Sana lang sa mga kababayan natin pumupunta rito, sana pagkatapos natin kumain ay ligpitin natin yung mga kinainan natin at hindi lang natin basta-basta iniiwan sa mga upuan. At dahil libre nga ang pakape dito sa OFW Lounge, for the first time, hindi ko na magagastos sa Starbucks yung makukuha kong 550 pesos na refund. Bukod nga pala sa kape, mayroon din ditong libreng palugaw. Abay, unlimited ang lugaw dito, Kabayan. At pagdating sa lasa, abay, hindi na kayo talo. Choosy ka pa ba? Libre na yan. Wala nga palang limit ang pagkuha ng pagkain dito. Kung gusto nyo, bumalik-balik kayo kung gutom pa kayo. Pero syempre, kahiyaan na lang yan. Balik nga pala tayo doon sa sinabi ko kaninang application ng National ID. Kapag nag-fill up kayo ng National ID at pag natapos nyong i-registered, ay sila na mismo magpapadala sa inyong mga bahay at wala na kayong poproblemahin. So pag uwi nyo sa Pilipinas, meron na kayong National ID. Maganda nga rin ang may National ID, mga kabayan, kasi tayong mga OFW ay bihira lang tayong magkaroon ng mga valid ID. Normally, passport lang ang hawak natin. Kaya naman, kung may oras pa kayo, ay huwag kalimutang dumaan dito sa may OFW Lounge para ma-experience rin kung ano na-experience natin. Kaya naman, kabayan, kung nagustuhan mo ang video na to, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa lahat ng ina-upload natin na may kinalaman sa ating mga OFW. Hanggang sa muli, salamat sa iyong panonood.